Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karabin natin, lubog na. Aba, -59 na si BBM. Naku po, resign now. Kapapasok lang. BBM bumulusok sa -59%. Mag-resign ka na. BP Sara, naotakan si BBM. Nako yan po mga kababayan ang ating alamin. At bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga karabin natin. Bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga, unahin na po natin tong si Senator Chis Escudero mga kababayan. Nako, mayroon pong pahayag si former PACC chair na si Greco Belica kay Senator Chis Escudero. Sabi po dito mga kababayan sa ang balita ngayon, Dear Senator Chis, tapusin nyo na ang hearing. Palabas nyo na lahat ng akusasyon at magbotohan na kayo. Alam naman ng tao na ang mga issues at ang boto ng mga senador. Ayan, correct. Hindi na interesado ang publiko sa impeachment dahil alam ng lahat na mapupolitika lang ang desisyon sa Senado. Ang gusto malaman ng publiko ay sino ang nagnakaw at saan napunta ang bilyong-bilyong pera sa flood control. Yan ang ating dapat balikan. Ayan mga kababayan. Tama naman kahit balibalik ta rin pa yung mga pangyayari dyan sa Senado. Kahit balibalik ta rin pa yung proseso. Ang importante naman sa katapus-tapusan yan mga kababayan ay yung botohan ng mga senator judges. Where in fact, sinasabi po ni Senator Chis Escudero na kailangan po ng 16 na boto para po makonvict si Vice President Sara Duterte. So ano pang inaantay ninyo? Sayang lang, sabi nga ng isang attorney, sayang lang yung impeachment na yan. Yung ginagastos dyan ay sayang lang kasi alam din naman nating lahat kung ano ang kalalabasan yan. Di ba? But they are still trying to convict Vice President Sara Duterte mga kababayan. Kaya nga, nagpapatulong na sila sa ating Pangulo. Nabuksan daw yung BIR box. Ayan mga kababayan. Ano po ang masasabi niyo dyan? Pero eto muna. Sabi po dito ng ating mga kababayan na yes po. Yun dapat ang pagtuunan ng pansin ang issue sa flood control. Correct ka. Sabi po ni Lina, my point naman think 70 million a day. Waste of money and time. Correct sir, 100% agree sabi po ni Joniel at sabi ni Ronnie, yes you're right. Sir, we want flood control investigation. Ayan, kung nakikinig lang sila, na 'di ba? Boses ng taong bayan ang dapat masunod, hindi boses ng mga politiko. 'Di ba? Ano ba ang sabi ng taong bayan? Continue the investigation of flood control. Alam niyo ba? 'Di ba? Marami po ang natuwa nung ipagpapatuloy na sana yung investigasyon diyan sa flood control na 'yan, ni Senator Pia at ni Senator Marcoleta. Marami po talaga ang natuwa at naging interesado sa kalalabasan ng investigasyon na yon. Kaso nga lang, 'di ba? Alam niyo naman po yung nangyari, hindi natuloy kasi nga sinabotahe mga kababayan. Sana nga maibalik na po yung investigasyon sa flood control. Ayan mga karabin natin, ano po ang masasabi niyo dyan? Just comment down below. At speaking of flood control, grabe, sobrang yabang po natin sa ibang bansa. Sabi po dito, sabi ni Boss Dada, ayan yung napakayabang ng Malacanang tapos ganito itsura ng Pilipinas, correct? Tingnan nyo naman, napakayabang ng Pilipinas, ipinagmamalaki sa buong mundo na upper middle class na po ang Pilipinas, pero tingnan nyo naman ang itsura. Parang basurahan.
after ng baha, eto ang sumambulat sa kanila mga kababayan. Grabing basura. Ha? Tapos proud pa kayo. Oh, na upper middle class na tayo. Actually, hindi naman. O, sabihin mo, ano naman ang kinalaman ng baha, basura sa pagiging upper middle class? Hmm. Ano bang basihan ng pagiging isang progressive ng isang bansa? Talaga bang pera lang ang basihan mga kababayan? Ha? Pwede namang maging malinis ang isang bansa para maging tawagin itong progressive, di ba? Kaso nga lang, wala na pong natitirang pera para panglinis sa mga basura. Dahil kinain na po ng mga buhaya, mga kababayan. Nako, sabi po dito ni Margie, try nyo po mag-research baka fake news yarn, aray ko. Kumusta po itsura natin? Ayan. Sa Davao yan, sa Davao ba ito? Sa Davao ba naglagay ng mga ganyan? Mga kababayan, itong orange na ito? Sa palagay ko, sa Paranaque yata yun eh. Correct me if I'm wrong Sabi po, Japan daw ng Pilipinas ang Maynila. Pero ayan, Maynila. Okay. Anong nangyari sa Japan nila? Tinabunan ng Puro ka na lang. Aray ko po. Alright. Sabi naman dito, magbago ba? Bakit nagbago ba ang Pilipinas o may bago ba? Nasa tao mismo yan. Discipline is the key. No. Kaya nga, discipline is the key. Pero nasa leader po yan eh. Nasa leader po yan kung paano niya didisiplinahin yung tao. Diba? O yung mga tauhan niya. Diba? Kasi kahit anong yan, kahit anong tawag dito, kahit anong paglabag nila sa batas, no? Kahit anong pagiging law bender nila, okay? Kapag ikaw na leader ka, meron kang kamay na bakal, susunod at susunod pa rin yan sa'yo. Ano po ang masasabi nyo dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, nako, President Bongbong Marcos Jr., mga karibin natin, may payo. Oo, may payo po ang Pangulo sa mga natitirang akusado. Sabi niya po dito, sumuko na kayo. Sino kaya pinasusuko niya? Ito, pakinggan niya natin ito mga kababayan. Magre-report sa inyo tungkol sa mga iba't ibang development doon sa mga flood control project na kaso. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag na nang sumuko na kayo sa mga natitirang akusado. Sino po ba ang inaakusahan? Sabi po kasi ni Saldi ko, kayong magpinsan. Di kayo na po ang sumuko. Diba? Sumuko na kayo. Habang may oras pa, aray ko. Antayin na habol-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga grabe no mga kababayan, parang grabe, ang galing talaga ni President Bongbong Marcos Jr. Oo, ngayon lang ako maniwala na napakagaling po talaga ni Presidente. Isipin mo, siya na nga yung inaakasahan, mga kababayan, binabaling pa sa iba yung pagsuko, di ba? Sumuko na daw kayo. Ang galing magdrama, no? Pwede pa lang pang drama itong si acting, no? Si President Bongbong Marcos. Ang galing eh. Ito, panoorin pa natin. Mga nagtatangkad tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit pa paano, mananagot din kayo. Nako, yung iba nga hindi nagtatago, lantaran na. Di ba, Mr. President? Ay, nako. Hindi ko alam pero napakakapal po ng mukha kung ganyan po ang yung sasabihin ninyo, di ba? Kaya alam naman po ng taong bayan kung sino ang mastermind. Aray ko po. Kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Kaya't sinasabi natin... no? Since day one ng pagputok ng flood control, no? Tuloy-tuloy sila, mga kababayan. Hindi sila huminto, mga karbi natin. Pero
Grabe naman po yung effort ninyo. Hmm. Hindi kayo huminto na ipakulong yung mga nag-iimbestiga sa flood control. Yung mga investigador si Marcoleta, di ba? Hmm. Nag-iimbestiga sa flood control. Ano ginawa nyo? Pinakulong nyo. Di ba? Hindi po talaga yung itong mensahe na ito ni President Bongbong Marcos Jr. Hindi po ito doon sa mga sangkot sa flood control. Ito po ay babala, mga kababayan, na sa mga nag-iimbestiga sa flood control. Oo, sumuko na daw kayo, wag na kayo mag-imbestiga. Yun siguro ang gusto niyang ibig sabihin. Kasi yun po ang nakikita ng tao mo, yun po ang nakikita natin. Yung mga may balak na tulungan itong mga ito, ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila at para makasagot na sila. Senator Amy Marcos, mag-surrender na daw. I-surrender mo na kung sinong dapat mong i-surrender, di ba? Dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Ito na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalya ang nasa kustodya na Nasa ng ating mga pangungura, otoridad. diba? Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Nako, eto mga kababayan na may naisip pa po ako, may na bigla pong pumasok sa isip ko mga karibin natin kung bakit nagre-report ngayon ang ating Pangulo patungkol po dito ngayon sa flood control na ito. Papalapit na po ang SONA. Diba? Sabi nga po ni Boying ay isa ito sa i-report ng Pangulo sa SONA niya. Aray ko po, may pang SONA na ang Pangulo. Congratulations May pang SONA na. Wala nang problema sa mga SONA, sa mga speech niya sa SONA. Meron na po. Flood control ulit mga kababayan. Ay abangan po natin yan. Manood po tayo ng SONA kahit ayaw natin. Panoorin pa rin po natin sila. Diba? Alright, eto pa mga kababayan. Si Adjong mukhang niloloko ang taong bayan. Sabi po dito ni Adjong, iginiit Adjong iginiit na nasiyahan ang taong bayan sa testimonya ni Kalilong. Sino po bang taong bayan ang tinutukoy mo? Nako, hindi lang po tayo sa House Prosecution Panel ang satisfied. Even po ang taong bayan dahil na-prove po ni Mr. Kalilong na yung kanyang trabaho na pag-preserve at pag-authenticate nitong mga video na ito ay na-establish sa korte at sa taong bayan. Nako, tanong natin ang taong bayan. Ito, babasahin po natin yung kanilang mga komento. Sabi po ni George, nag-imbestiga na, hindi alam kung yung inimbestigahan niya. I have no knowledge about the case, Your Honor. Correct ka. Kamura, Jude, o katong mga buwaya. Ano daw? Sino-sino nasiyahan? Sus, Meryo, mag-isip po. Ayan, sabi ni Davey Sabi po ni Joe, baka edit ang video. Nako. Sabi ni Richard, taong bayan imong mata. Ayan, galit na sa yung taong bayan Adjong kasi palagi niyong ginagamit. Ang taong bayan, witness ninyo daming kaso, hugaw pas igit. Mas marami pa sa poops itong witness nila. Kasi napakadaming kaso yun. Naisip ko kahapon, nakalimutan ko kasi yung pangalan. Yung kino-compare ko, mas masahol pa ito kay Madriaga mga kababayan. Itong si Kalilong. Sobrang dami pala ng kaso nito. Mas masahol pa kay Madriaga yung witness nila. Ang aabangan natin dyan, si Trillanes. Si Trillanes ang gusto kong makita na tinatanong. Sa pag-cross-examine lang ni Senator Robin, paktay na witness ninyo. Correct. Saan dyan ang nasiyahan ng taong bayan? Halos ng comment dito ay hindi nasisiyahan. Aray mo, Adjong. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction dyan? Just comment down below. At eto mga karibin natin, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Ni Vice President Sara Duterte. Mahalaga yun. Yung konteksto mahalaga talaga kung bakit niya sinabi yun. Kasi put yourself in her shoes, di ba? May Operation Romanov, merong plot to wipe out all the Dutertes.
at ang kalaban mo is yung buong puwersa ng gobyerno. Dito na, Di ba? kanil ni Bibi Sara. Kung ganun ang sitwasyon mo, anong gagawin mo? Hindi ka pwedeng tumakbo sa gobyerno para magsumbong dahil sila nga yung kalaban mo. Sila nga yung nagbabanta sa buhay mo at sa buhay ng pamilya mo. So, para sa akin, pwedeng parang naging bluff niya ito. Kumbaga, wala akong ibang matatakbuhan eh. Hindi ko kayo pwedeng pagsumbungan dahil kayo din yung isusumbong ko. So, tatakutin ko na lang kayo. Iba-bluff ko na lang kayo na pagka ginawa nyo sa akin to, may balik sa inyo. So, tingin ko sa akin, hindi yun krimen. Tapos, Si Ella. Yun. Ito na, umpisa na po natin. Kinonfronta ko diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, Yun. bakit merong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives? Nako po. Oh, tapos sabi niya, Sinungaling si talaga. BBM, nag-English yan eh. Tapos sabi niya, oh, that's not true. Ganyan. That's not true, there's nothing like that. Ganyan siya. Something like that. Tapos, natigil yung denial niya kasi sa sobrang daldal niya, lumabas sa bibig niya na ang prioridad daw is charter change. So, nung Charter narinig change? ni Senator Amy yung charter change, nag-react siya. Sabi niya, sa dami-dami ng problema ng ating bansa, bakit naging charter change na ang prioridad? Tapos sabi niya, no, this will be for the country because it's all about the economic provisions, ganyan. So sabi ni Senator Amy sa kanya na parang No. tipong, hindi yan economic provisions eh. Kasi pag binuksan mo yung amendments ng Constitution, bubuksan mo lahat yun. Hindi mo pwedeng sabihin na ay ito lang, economic provisions lang. Kasama na dun yung political. Doon kasi unang diniscuss na tatanggalin ang opisina ng Vice Yun! President Oo, at tatanggal. papahabain yung terms ng members of the House of Grabe, no? Representatives. So more than 3 years na yung isang termino. So dun yun, na-confirm ko na alam ni BBM yung ginagawa, bilihan ng signature sa People's Initiative. Doon sa discussion namin kasama si Senator Amy Marcos. November of 2023 yun. O, di ba? O, tuloy. Ang naging bago sa aming sistema dahil namimili tayo kung Naman, nakakatuwa. I'm very very happy na gumaganda ang ligtas ang ating mga bata sa kanilang Ligtas pala. sa sakit. Naman ang Di tripartite ko wage board hindi tumitigil yan. Patuloy na tinitignan at para malagay yung malagay na tama ang ating wage. Ito ay isa Mr. President, lagyan nyo naman po ng konteksto yung sinasabi nyo. Ang gulo-gulo. Nako. O kapag ito ang nagturo sa mga bata, mga kabayan, baka umuwi yung mga bata nang walang alam. Di ba? sa maganda ang magiging Meron po kayo naintindihan doon. Wala kaming naintindihan. Niloloko mo yata kami, Bongbong Marcos eh. Ganun Wala ba? kami naintindihan Opo, sila opo. dito po. Nagkamali. Ay, ko. Yan! Yan ang legacy mo, Bongbong! Legacy. Habang ang buong Pilipinas ay nakakaranas ng pagbaha, pagkatapos ng pag-ulan, ay yun ang legacy mo. Naalala namin yung mali-malitang i-deliver sa iyo ng mga dating Marines. Yan ang legacy mo. Pagkatapos ninyo ninakaw ang bilyon-bilyon, trilyon-trilyon pera ng bayan, sabi 59. Bakit po negative 59?
14% na lang daw po ang nagtitiwala na kay Marcos Jr. and 73% ang hindi nagtitiwala. Nako, Or a net trust rating of negative 59. grabe. Ibig sabihin po, halos isa Sabi nga ng ating mga kabayan, no, sobrang kapal na talaga ng mukha. Ha? Wala na nagtitiwala, ayaw pang bumaba. Di ba? kalahating tao na lang sa 10 ang merong tiwala kay Marcos Jr. You know? Or kung percentage point po yan, ay nako. Isa't kalahati po, no? 1.5%. Tama ba ako sa aking bilang o is that 15%? Hindi. Tama po. Talagang negative 59 is 1.5% na lang ang nagtitiwala. Grabe. Ibig sabihin, yun na nga po, no? 14% ang nagtitiwala, 73. So, Wala na. 7 tao, Resign now. tama, 7 tao ang hindi na nagtitiwala, 3 tao nagtitiwala sa kanya. Parang ganon, no? So, negative 59 na ang kanyang trust rating. Ano pong ibig sabihin nito? Well, ang tiwala po ay yung paniniwala ng taong bayan na maaasahan ang isang leader na mamuno. Hindi talaga masa. Bakit po naging negative 59? Hindi ko po alam kung si GMA at the height of Hello Garci ay umabot sa negative 59. Pero this is a record to beat. Para kasing wala na talaga nagtitiwala sa kanya. Bakit ba ho nawala ng tiwala ang taong bayan dito kay Marcos Jr.? Well, uda-uda po kasi nga doon sa pagiging addict. Hindi niyo po masisisi ang ating mga kababayan na mawalan tiwala sa isang addict. Of course, wala pa siyang sinasabi sa paratang na siya'y addict. Ang sabi lang niya, I will not dignify that with a response nung siya'y tinanong ng media nung lumabas yung pulboronic video ni Maharlika. Nung nagsalita ang kanyang sariling kapatid na si Manang Amy Marcos, wala rin siyang sinabi. So anong iisipin ng taong bayan? Mga paratang, may isang video na sinasabing AI, na meron namang expert na sasabing hindi AI, at Yun. ang sariling kapatid na nagsasabi na bata pa yung Marcos Jr. na yan, Bata ka na. ay addict na. O yun. At dahil wala siyang pagtanggi sa paratang, at nandyan pa nga yung Rolling Stone article na nung siya'y nag-aaral sa Oxford, siya'y tagabili ng kilong-kilo ng cocaine para sa kanyang mga barkada. Siyempre, ang namuong pag-iisip ng taong bayan, addict si Marcos Jr. Kaya nga, doon sa huling salita ng kanyang kapatid, tinawag na talaga ng kanyang kapatid, si Amy Marcos, na bangag ang gobyernong ito. Yan ang tingin kong pangunahing dahilan kung bakit walang tiwala ang taong bayan sa kanya at negative 59 ang kanyang trust rating. Ano pa ang mga dahilan? Well, bukod sa pagiging bangag, pagiging kurakot. Alam naman natin na sa kasaysayan ng mga leader sa daigdig, ang kanyang ama ay binansagan ng Guinness Book of World Record na pinakakurap Naku po. sa daigdig. Wala pa pong tumatalo sa record ng mga Marcos sa pagiging kurakot. At Grabe yung ngayon, record nila. bagamat sinasabi niya sa taong bayan, ako lang ang naghabol sa mga kurakot sa flood control scam, ang katunayan po, si Zaldico, na isang kapanipaniwala namang tao dahil siya ay naging pinuno ng Committee on Appropriations, ang siyang nagsabi na noong 2025, 100 billion ang in-insert ni Marcos Jr. at sa 100 billion, 25% o 25 billion ang kanyang binigay kay Marcos Jr. mismo. At nandyan nga yung Marines 18 plus 4 na nagpapatunay na sila yung mga inutusan ni Zaldico na mag-deliver ng pera sa kanya. So habang nagmamalinis ang Marcos Jr., lalong bumabaho ang katotohanan. Correct. Paano mo naman mapapagkakatiwalaan ang nagmamalinis na sinasabi ng mga kapanipaniwalang mga tao na siya ay madumi? Sabi nga ng isang saying sa Tagalog, no, bago mo putahin ang putik ng iba, linisin muna ay yung putik sa iyong Correct. mga muka. Kaya nga mga kabayan, pilit po nilang pinagmumukha na kurakot, no? Na kurap si Vice President Sara Duterte dito po sa impeachment nila. Where in fact, no?
Kumbaga, smoke screen lang po ang lahat ng ito. Sa likod po ng usok na ito, mayroon pong mga buhaya na masasaya, na naliligo sa kaban ng bayan, nagpapasasa sa kaban ng bayan, no, mga kababayan. Smoke screen lang po itong impeachment ni BP Sara. Ang totoo ay gusto lang nilang sirain si BP Sara dahil yung mga ginagawa nila, yun ang kanilang inaakusa kay BP Sara. Para hindi na tumingin pa. Para hindi na tumingin pa yung taong bayan sa kanila, dito kayo mag-focus kay BP Sara. Ito, binagsakan nila lang samot-saring mga kaso, mga kababayan. Bukod pa dyan, dahil siya ay addict at siya ay Ako, nag-error po yung natin. Tara. laan ang nagmamalinis na sinasabi ng mga kapanipaniwalang mga tao na siya ay madumi. Sabi nga ng isang saying sa Tagalog, no, bago mo putahin ang putik ng iba, linisin muna ay yung putik sa iyong mga mukha. Bukod pa dyan, dahil siya ay addict at siya ay kurakot, alam natin na siya ang problema. Bakit? Kasi nga siya ang presidente. Siya ang dapat nagmumuno para bigyan ng solusyon ang problema ng taong bayan. Huwag niyang sisihin ang napakataas na presyo ng bilihin sa putukan sa gitnang silangan. Bagamat yan talaga ay naging dahilan para mas maging mataas pa ang presyo ng bilihin sa Pilipinas, wala pang putukan. Alam natin, champion ng Philippines pagdating sa presyo ng mga bilihin. Presyo ng gasolina, presyo ng bigas, presyo ng kuryente. Wala pong tatalo sa Pilipinas. Nagtataka pa ba kayo kung bakit walang tiwala kay Marcos Jr.? Pero bukod pa po dyan, ang pinakaimportanteng katotohanan na patuloy pong lumolobo ang hanay ng mga nagugutom. Hindi na lang po kalahati. Mahigit sa kalahati na ngayon ang nagsasabing gutom sila. At sa mga susunod na mga surveys, hindi po ako magtataka kung magiging 60% na yung nagsasabing gutom sa kanila dahil patuloy nga pong tumataas ang presyo ng bilihin, patuloy pong pumapalpak ang ating ekonomiya, patuloy pong nawawalan ng balur ang piso, ibig sabihin patuloy pong lalo pang tataas ang presyo ng bilihin. Ang hinaharap po natin by way of leadership failure ay isang tsunami, unprecedented tsunami. Napakalaking problema na dagdagdagan pa dahil nga sa putukan sa gitnang silaman, pero walang presidenteng in charge. Houston, we have a problem. There is no president leading the Philippines. Kaya nga po, 59% ang distrust ngayon ni Marcos Jr. Kapag 59% ang distrust at wala ng tiwala na kakayanin ng Marcos Jr., ibig sabihin, nawala na siya ng moral authority na mamuno. Wala nang naniniwala sa kanya. Aantayin pa ba niya na maging negative 100% yan? Baka mamaya, ang maniniwala na lang sa kanya ay ang kanyang bahay, ang kanyang mga anak at wala ng iba. Dahil dyan po tayo patungo. Sa tingin ko, sa hanay mismo ng Marcos na pamilya, alam nila ang problema. Alam nilang nagbubulungan sila. Hindi talaga kaya mamuno ni Marcos Jr. Bakit? Bangag kasi. Ang pagiging bangag, sabi ng mga doktor, ay isang malubhang kalagayan. Isang sakit na nakakaapekto sa pag-iisip. Wala sa tamang pag-iisip, paano magkakaroon ng solusyon? Praning. Kaya ngayon, pinakukulong ang mga kalaban. Hindi na niya naiisip na ang dahilan kung bakit lumolobong hanay na kanyang mga kritiko ay dahil na nga po sa hirap ng buhay. Hindi naman po kahit sinong kritiko ay magsasabi na palpak ang Marcos kung siya ay hindi palpak. Naisip ko tuloy mga panahon ng diktadoryang Marcos Sr., at least may nakikitang mga proyekto.
Alam nating kurakot, pero pag pinagkakakitaan ng mga proyekto, nung mga noon, porsyento lang. Ngayon, halos wala ng project, puro na lang pagnanakaw. Kung ikaw ay gusto magnakaw, magkaroon ka man lang ng project. Noon kasi mga kababayan, porsyento lang, no? Yung ninanakaw. Ngayon, porsyento na lang yung project, mga kababayan. Aray ko po. Na makikita ng taong bayan. At siyempre ngayon, ang nakikita ng taong bayan, mga proyekto na pinakamarami ay para sa flood control, na dahilan kung bakit ngayon lumalangoy sa tubig baha, lalong-lalo na ang mga mahihirap sa ating lipunan. So ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dyan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang mag-subscribe at i-like na rin po ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.